Sa Tuguegarao City, Cagayan matapos pagbabarilin ng riding in tandem kagabi. Hinihinalang may kinalaman ng krimen sa malalaking kaso na hawak ng biktima. Nagpapatrol Haris Julio. Bandang alas 8:02 kagabi, nakuna ng CCTV ng Cagayan State University na lumabas ang kotse ni Atty. Isagani Garcia. Pauwi na ang abogado mula sa klase. Maya-maya, binaril ng riding in tandem ang kotse ni Garcia sa May Bagay Road. Approximately 15 to 20 meters, doon na siya nag-stop at doon siya binakbakan. Hindi na umabot ng buhay si Garcia sa ospital. 20 tama ng bala sa katawan ang tinamo ni Garcia. Merong na-recovered ng soko, isang clutch bag, nakalagay doon, sketch nung dadaanan niya, yung plate number nung sasakyan niya, tapos yung picture niya. Naiuwi na kaninang umaga sa Tumawi ni Isabela ang labi ni Garcia. Tumangging magbigay ng pahayag ang kanyang pamilya. Pero ang isa sa mga kliyente ni Garcia na si Tuguegarao City Councilor Myla Tingke, naniniwala na posibleng may kinalaman ang krimen sa mga ikinaso nilang graft sa ombudsman laban kay Mayor Jefferson Soriano at ilan pang empleyado ng city government. Nakakatanggap din daw ng death threat si Garcia. All I feel is that it has something to do with the cases. I'm not going to categorically state that this person did this. Itinanggi naman ni Mayor Soriano ang paratang. Kinundi na niya ang ginawa kay Garcia. It was Myla Ting who filed 2 cases against me as ombudsman. And I do not even know that it's Atty. Garcia that she is using in those cases. Nagpatawag na ng case conference ang Cagayan Police para sa gagawing investigasyon sa pagpatay. Haris Julio, Patrol ng Pilipino, Tuguegarao City.